Ito na, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. So, andito na naman ang mga podcast ng mga kuya. So, kasama natin si Ako si Ivan. Kuya Ivan. Bro, Kuya Mark. Kuya Mark, ayan. So, pag-uusapan namin ay tungkol sa, ano bang pwede natin pag-usapan mga bro? Ako may mga gusto akong tanong sa inyo eh. Marami rin ako gusto itanong sa inyo. Gusto kong matutunan yung business with a purpose. Bakit tayo nagnegosyo? Bakit natin sinubukan? So, ibig sabihin, ang magiging topic natin for today's video is business With a purpose. with a purpose. Amen. So, tapusin nyo ang vlog na to at baka kayo rin may matutunan sa aming pag-uusap. Di ba? So, tingin, Gusto nyo bang maging milyonaryo? ayun. Gusto rin namin. Yeah. Samahan nyo kami sa umagang to. So, questions. Unang question. Yes? Question, Kuya Kim. Paano mag-start ng negosyo? So, paano mag-start ng negosyo? Unang-una, start on what you have. Oo. So, mag-umpisa tayo kung ano yung meron tayo. Oh. Ako naman, intriga talaga ako sa iyo, Kuya Kim. Kasi nakita ko, marami kang mga diskarte. Oo. Ano yung mga diskarte mo na yun? Paano nakapagsimula? Ito na nga bro. Alam niyo ba mga bro? Bago ako mag-start ng business, isa muna akong construction worker. Okay. Isa akong electrician bro. Kaso mayroon akong poor mindset na tinatawag mga bro. Okay. Ano ako bro, ayokong magpayaman ng ibang tao. Okay. Kasi yung amo ko dati, feeling ko pinayayaman ko lang ng walang ginagawa. Alam mo yung maparamdam na bro, ako yung hirap na hirap. Tapos yung amo ko, payosi-yosi lang sa sasakyan niya. Tapos milyon niyang pinapasok ko. Doon ko na pagdesisyonan na magsarili magnegosyo. Pobre ba yung amo mo? Actually bro, stricto. Secret na. Stricto bro, stricto. Ultimo nga pa ako bro, 3 piraso nalaglag. Pinapapunit pa sa akin bro. Grabe naman na. Pero, ngayon ko rin naintindihan na tama yung ginagawa niya. Kasi, imagine mo sa business, kailangan mo maging masino. Ngayon ko na-realize tama yung ginagawa niya. Alam mo bro, may take ako dyan eh. May natutunan ako. Magkaiba pala yung mabuti tsaka sa mabait. Yes. Yung mabait, hinahayaan kang abusuhin. Lahat okay lang sa'yo. Pero yung mabuti, alam mo yung tama tsaka mali. Na pag may tamang ginawa, pupurihin mo. Pag may maling ginawa, sasabihan mo na hindi maganda yan. Dapat balance, fair. Pero pag mabait ka, kahit anong gawin sa'yo ng tauhan mo, empleyado mo, hindi mo pagbibigyan. May ginawa sa'yo maganda, hindi, papaanoin mo lang, papalagpasin mo lang kasi yun yung meaning na mabait. Kaya dapat, pag tayo ng mga negosyante, maging mabuti. Doon tayo sa mabuti. Ibig sabihin pala, yung amo mo dati or si boss mo dati, Masasabi mo bang mabuti? Mabuti ba siya o mabait? Oo. Sa palagay ko, mabuti siya. Kasi tinuturuan niya ako that time na maging madisiplina. ngayong may negosyo ka na, na-apply mo ba yun? Oo bro, na-apply ko talaga yun. Marami akong experience sa kanya na nakatulong talaga sa negosyo ko ngayon. So yun, dun bro, meron akong dalawang negosyo, isang street food tsaka ihaw business. So, sino ka ba bago ka naging negosyante? Sinabi mo kanina na kita kang empleyado, poor mindset. Ano ba yung nabago mo ngayon para naging successful yung business? Actually, yung before pa ako maging entrepreneur, maloko akong tao talaga bro. Sarumbado ako. Lasinggero. Nagka-drugs din ako bro. Masakit na pangyayari sa buhay ko na sama ako sa mga kaibigang na-influensya ako na masama. So talagang napakahirap ng pinagdaanan ko before ako maging entrepreneur. Yung transition lang na paganda kasi nga dahil sa pamilya ko. Naging biggest way ko siya para maging magbago talaga. Bro, ano ba yung recipe mo sa success, bro? Ano nga pala yung business mo, bro? Okay, business ko naman. For me, first of all, hindi ko masasabi na nandito na agad ako sa pinaka gusto kong maabot na level sa pag-business ko. Pero, masasabi ko na unti-unti, ang sabi ko na paunti-unti, workout ko siya. So, sa akin, ang success is yung patuloy na tumayo kapag may mga bump or may mga lubak na nararanasan ko sa business. Kailangan mo lang huwag kang mag-stop. Magtuloy ka lang. Siyempre, manalig lang tayo kay God.
Yun lang. Hey, ikaw bro, ano ba meaning ng success sa'yo? Kasi ako, marami rin ako mga kulang pa eh. Kaya kailangan ko rin matuto pa eh. So, Actually, mga bro, nandito rin ako sa process ng hinahanap yung success. Ano ba talaga yung purpose ko, bro? Ano ba yung goal ko? Bakit ko ginagawa ko lahat eh? Kasi sa akin, ang gusto ko lang naman, maging masaya. Yun ang pinaka-roots ko eh. Dati, parang madali ako malungkot mga bro eh. Pag hindi kumikita yung negosyo, pangit yung mga feedback ng customer. Pero ngayon mga bro eh, iba na eh. Parang ang goal ko naman, magbigay ng value eh. Tapos, i-honor si Lord kung ano ba itong ginagawa ko. Para, ang sarap lang ng mag-business na kasama siya para sa akin mga bro. Dati, mali yung tingin natin sa buhay eh. Nakatingin tayo sa dark side eh. Kahit may maganda, may mahirap, nakatingin tayo sa dark side. Ngayon, kahit mahirap, nakatingin tayo sa brighter side eh. Yun yung business na kasama ko sila ngayon. Ikaw nga ba gusto mong gawin yung success? Bakit ko gusto sumakses? Dati gusto ko ng maraming pera. Ako talaga. Gusto kong maging mayaman para respetuhin ako ng mga iba. Gusto ko mataas yung tingin sa akin eh. gusto mo ba yung mga nanghingi sa'yo ng yung mga pinaghingian mo ng malunggay na kapitbahay mo? Na hindi ka pinagbigyan? Gusto mo yung gano'n parang, noon dati, Parang napanood kayo mga bro sa ano. Ano ba yun? Di binigyan ng malunggay. Tapos sasabihin mo sa tao nang hingi sa'yo, nung naghihirap ako, nasan kayo? Kasi talaga bro, gusto kong bumawi sa mga nang bully sa akin. Sabi ko, pag yumaman ako, papagulpi ko kayo. Yeah. Kaya napakamali ng why mo. Mali yung kung bakit mo ginagawa to. Kaya, ang dami ko natututunan ngayon at marami pang matututunan. Siguro yun ang dahilan kaya hindi kasi maswerte. Yes. Kasi, I think. gusto kang maling mangyari sa affliction sa kapwa mo. Oo. Pag yumaman ka, kagantihan mo. Pag Oo. yumaman ka, tatapakan mo, jujurakan mo. So, luluhod ang mga tala. Kaya pala siguro hindi kasi maswerte. Tama ba yun? Pasensya na bro, gusto ko lang maging open at marespeto, pero hindi ako naniniwala sa swerte. Ikaw ba bro? Naniniwala? Hindi rin ako naniniwala sa swerte. Ikaw bro, ano ba pinaniniwala mo about sa swerte? Hindi ako naniniwala sa swerte kasi malas yun. Ano ba ibig sabihin ng swerte sa'yo bro? Swerte, ang ibig sabihin daw, is yung something na hiniling mo, tapos nagkatotoo, swerte daw yun. Sa tingin mo yun ba? Ito yung natutunan ko eh. Ang swerte pala, sinagsamang preparation, blessing, tsaka action. Ikaw bro, tanong mo So, ibig sabihin bro, parang naniniwala ka kung ayun lang mo. Hindi. Dinivert ko siya sa ibang meaning. Kasi pag swerte, parang umaasa ka lang sa... So, hindi. Mas maganda siguro bro, tanggalin yung salitang swerte. Yung formula lang, dapat natin. Ano ulit yun? Blessing. Blessing, Oh. action, tsaka preparation. Ulit. Blessing. Blessing, Action. Sabi-sabi tayo. Blessing, preparation, action. Equals swerte. Marisol. Pero sa akin, ang tawag ko the provision. Oh. Okay. Galing. Okay. So, ano ba yung kalaban natin sa pag-umpisa ng negosyo, mga bro? Sa akin, siguro perfectionism. Oo. Pag gusto mo agad maging perfect, hindi ka makakasimula. Kasi marami talagang mga bumps yan. Or lubak sa Yes. Pero ang tingin ko tamang is execution talaga. So, hindi mo kailangan maging perfecto, kailangan is tamang execution. Tama. Diba walang perfect timing, tama ba ako dun, mga bro? Alam niyo mga bro, biggest lesson sa akin yan. Kasi ako, parang gusto ko nakalatag mo na lahat. Takot ako magkamali eh. Kaya yun yung pinag-aaralan ko ngayon na gumalaw kahit kung anong meron ka bro. Tingin mo bro, kung hindi natin kakalabanin yung pagiging, yung mga mali natin sa sarili natin, kagaya ng sinabi mong perfectionist nga, anong magiging resulta natin kung sakali? Wala tayong magagawa. Wala tayong masisimulan. Mahirap yun. Hindi tayo mag-abroad doon, no? Pag may sinimulan ka, tawag doon, execution. Kapag may in-execute ka, kailangan mong focusan. Yan. Kasi kapag hindi mo finokusan, kahit na pag hindi mo sinimulan at finokusan, hindi siya mag-level up, hindi ka makakahakbang. Focus and consistent. Kailangan mo lang naman ay humakbang, kailangan mo lang naman humakbang ng kaliwa, tapos susunod kanan, tapos kaliwa, tapos One kanan. step at a time. Hindi pwedeng humakbang ka ng kaliwa, tapos kaliwa ulit,
kaliwa ulit, kaliwa. Mangyayari, i-split ka. Problema ang kalalabasan. Alam mo bro, di ba tayong mga Pinoy tao, nakatingin agad tayo sa malayo eh. Yung pala maganda, titingnan mo muna yung susunod mong hakbang. Di ba bro? Ikaw ba bro, gusto mong i-split? Kasi mahirap yun bro. Wak-wak. Bro, pwede mo mabigay na inspiration sa kanila, bro, sa lahat na nanonood sa atin. Alam nyo guys, mga brother, sa totoo lang, ako, napakahilig ko manood ng motivation, inspirational. Kasi ako nagsisimula pa rin din, nangangarap, pinahanap ko yung mga bro, yung mga purpose ko rin sa buhay. Paano ba talagang bibigay sa akin? Kasi tayo, ang dami nating idea, ang dami nating gustong gawin. Ang gusto kong pag-aralan ngayon, mag-focus sa isa, ano ba yung binigay sa akin ni Lord na blessed na talents, para yun ang gawin ko. Kaya ngayon, ina-align ko yung value ko, ina-align ko yung sarili ko, piniprepare ko para pag dumating yung opportunity, blessing, ayaw ko nang dalhin. Kasi minsan kaya hindi binibigay ni Lord sa atin. Kasi ayaw niya ng masayang Ang recipe ko lang ngayon, tuloy-tuloy, huwag matakot magkamali, manalig sa Diyos, nasa tao ang gawa. Yun Ibig mo bang sabihin, kailangan lahat ng ginagawa mo ay gagawin mo bilang honor or papuri para kay Lord natin? Oo, kasi mga bro, dati, sarili ko lang yung pinapakinggan ko. Ang bigat Ngayon, may tatay ka na, may guidance ka, sumunod ka sa plano niya, magtiwala, i-prepare mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-big factor para sa akin bro. Ngayon, masasabi. Galing. Dito po sinabi mo na yan, bro. Kailangan, align talaga tayo sa yung mga decisions natin kay God. Marami mga Gen Z na pwedeng manood sa atin or baka naligaw sa podcast natin or dito sa internet. May mga Gen Z nakikinig or mga Gen Alpha. Mga gusto mag-start ng business. Ang masasabi ko lang, simulan nyo na. Yan. Ayun ang pinaka-the best na yan. At bago matapos ang vlog na to, gusto ko nga pala kayo imbitahan doon sa kanto ng Bangka-Bangka. Andun yung ihawan natin. Meron na rin tayo sa Pande. Kakabukas lang kahapon. Pasyalan nyo naman. Baka gusto nyo magpa-picture or magpa-video, sabihin nyo lang sa akin, message nyo lang ako sa mga event, sa mga kasal, birthday, lahat na klase ng event. Ako mga brother, mga kuya, galing ako sa Mataba. Gusto ko magbago yung buhay nyo. Kung gusto nyo ng coach or fitness instructor, nandito ako sa Deep Disciples Gym. Hanapin nyo lang si Brother Albab. At tutulungan ko kayo, imomotivate ko kayo magpapayat. Yan ang masasabi ko. Thank you mga bro. So ayun na nga, ang ganda ng napag-usapan natin bro. Ang dami ko natutunan sa inyo. Thankful talaga ako. Bless ako na yung kasama ko. Yes, galing. So ito, tapusin na natin ang vlog na to. Let's go. Ito ang mga podcast ng mga Kuya.